Masayang araw po. Matapos ang napakaulan pong magdamag dito sa Pampanga. Ayan, nagpuputik po ang ating kulungan at ewan, sa putik pa po nagstay itong ating mga biik. May tuyo naman po silang silungan doon. Naawat na rin po natin ang mga ito, naiwalay na. Yung pong mga inahin ang naglakad papunta po dito sa ating consolidated pen. Ganun din po si Kay at yung kanyang kasama. Wala na po dito sa likuran. Naitawid na rin po namin. Sa awa po ng Diyos, wala tayong mga sumunod na mortality. Kaya hindi po ASF ang ating problema. Kaya nag-umpisa na po kaming gumalaw. So, stay na po dito muna ang ating mga biik. Ito po yung siyam na anak ni Kay at siyam din po yung anak nung kanyang kasamahan. So, kasama dito dati. Kaya 18 po ang biik natin dito at dun sa unahan ay 15. 10 at 5 po ang naging anak ng ating mga baboy doon, yung magkapatid po na QB Cross Berkshire. Yung pong apat na inahin, excuse me po, ay tumawid na dito sa ating consolidated pen. Kasama na po si Mario. So yung pong next parity ng ating mga inahin ay kay Mario na. So dito na po naglalagi si Kay at yung tatlo niya pang kasama, yung magkapatid po na QB Cross Berkshire at yung produce po natin na Pampanga Native Cross QB. Kay? Kay? Ito lang po ang aking problema dito. Itong ating malaking dumalaga, nakailang pakasta na po kay Mario ito, hindi pa naglalaman. Kaya pag hindi pa po nagpakitang buntis ito hanggang sa September, ay bye-bye na siya. Yung mga kasamahan niya po ay nakaanak na. Yan nga pong si Kay na pinakahuli nating pinakastahan sa kanilang magkakasama ay nakaanak na rin. Ito po ay isang QB Cross Berkshire din galing sa Quezon Black Pigs ng Lucena. So, yung pong aking practice na hindi pumapasok, ipagpapatuloy ko muna. Mga 2 weeks pa po akong hindi papasok. Tsaka na po ako papasok pag maayos na ang lahat. Okay? Okay? Naaway po yata si Kay. Lumalayo ngayon. Ikaw, malapit ka ng masintensyahan pag hindi ka nagbuntis. Laki-laki mo. Mule foot po ang baboy na ito. Kaya gusto ko sana siyang magkalahi para dumami po yung mga mule foot natin. Kasi po yung mga mule foot na nagiging production namin ay mahaba ang katawan. Kaya po gusto ko yung mga inahin na mule foot. So yan po, hindi pa rin po muna ako papasok dito sa ating consolidated pen. Pero marami-rami na po yung kasama ni Mario dito at nakailang tawid na po tayo ng mga inahin galing po sa second breeding pen. Meron din pong galing sa Sampaloc, kasama po ito. At 5 po silang galing dito sa ating area ng rabbitry. Dahil tatandaan nyo po, dati 3 sila K dun sa likod. 2 pong Pampanga Native Cross Quezon Black. Nauna pong umanak yung isang QB Cross Pampanga Native, mummified po.
yung mga anak niya. Kaya itinawid na po namin kagad siya. Tapos po, umanak si Kay. Umanak po yung dalawa nating QB Cross Berkshire dito. At umanak po yung huli nating Pampanga Native Cross QB na kasama ni Kay. So ito po yung ating mga QB Cross Berkshire. Naghahanap ng kanyang mga biik. So walay na po muna sila kahit na hindi po kagandahan ang panahon. Kanina pong umaga, pagdi-deliver natin ng baboy kay ka-farmer, bigla pong lumakas ang ulan sa biyahe. Pero ngayon po, ayan, tila na uli. Tahimik po uli dito sa Pampanga ang ulan. Pero makulimlim po at medyo may hangin. So yan po ang sitwasyon natin dito sa unahan ng farm. Na naiwalay na nga po natin yung mga biik, pero baligtad po ang ginawa natin na yung mga inahin ang ating itinawid dito para po ang kanilang next parity. Ayan po, nakaabang na ang ating boar na si Mario. So ito po yung ating QB Cross Berkshire. Ayan pa po yung isa. Ito naman po ang ating mga alaga sa Sampaloc Pen. Yan, naglalatag nga po kami ng dayami para hindi masyadong malamig ang tutulugan ng ating mga alaga. Gawa po ng basang-basa ang lupa. May kusot din po akong nakuha. Nagpapalatag din po ako ng kusot. Iilan na po ang kasamang inahin ni Third dito. May dalawa pa po kaming aalisin. Yung mga QB Crossberg po natin, may dalawa pang natira dito, itatawid na rin po natin kay Mario yon. So, ang magiging galaw po namin yan, yung mga pinipili nating dumalaga na anak naman ni Mario, ang siyang idadagdag natin dito kay Third. Pero next year na po yon. Mga January, February po tayo makapagtatawid ng mga dumalaga papunta dito kay Third sa ating Sampaloc Pen. So yan po, naambun-ambun pa rin. At dito po sa kabila, yung ating mga palakihin nga, na hopefully po, August, halos malinis na namin yan. Kung may ilan-ilan pong matitira, ikot po ako para mas makalapit-lapit. Kung may ilan po na matitira dyan, isasama natin dun sa ating fourth winning growing pen. Yung pong pinakawakas na kulungan, dun po natin ilalagay yung matitirang mga baboy dito para po mabakanti muna natin itong ating Sampaloc na palakihan. Ito po yung aking original na area ng pinagpalakihan ng mga lechonin. Ito po ang original area natin ng Galaan dahil yan po ang ating breeding pen noon at saka po meron tayong large breeding pen. Yung iba pong mga baboy kasi noon nakagala lang. Tapos po nung maitayo namin yung large breeding pen, ipinasok namin doon lahat ng natitirang baboy. Kaya may higit 50 po yung inahin na nagsama-sama doon. Naglagay po ako ng 3 bulugan. Hindi po nag-aaway noon yung 3 bulugan. Si Berktiv po at yung dalawa nating Pampanga Native ang nakapwesto doon. Pero ngayon po, napapansin namin, lagi po nag-aaway pag may magkasamang bulugan. Kaya tigisan na lang ang ilinalagay kong bulugan sa breeding pen ngayon. At ang gawa ko po, hindi namin pinagtatabi. Kasi po, yung kabilangang pen, nilagyan natin ng mesh wire po na plastic, pinalon ng bulugan, wasak yung plastic. Isip ko po, nakikita niyang mataas na itim, hindi na niya mag-a-attempt na tumalon. Pero tinalon pa rin po ng bulugan at wasak yung plastic. So ngayon po, isang bulugan na lang sa isang pen at magkakalayo po yung ating pen. Hindi na po ako
mag-a-attempt na itong ating mesh wire lang na 3 feet ang taas ang pag-itan. Kayang-kaya pong talunin ng ating mga native yung 3 feet na mesh wire. Yan po, dahil anak ni Mario halos ang nandito, marami na po ang malalaki. Hindi po namin kinukunan muna ito para well-rested ang ating mga alaga dito. At si farmer po, nangangailangan naman ng 40 to 50 kilos para sa kanyang pang-chop pag Sabado at Linggo. So yung mga malalaki po dito ay hinahayaan ko muna. At yung pinakahuli po nating winalay ay dito nga napunta sa ating third winning growing pen. 56 po pala ang mga ito. Kahapon sabi ko mga 52. 21 po yung galing dito sa Sampaloc Pen. Yan po ang ating Sampaloc Pen. 27 po yung galing sa ating second breeding pen. At meron po tayong 8 na galing sa Consolidated. Kakaunti po ang naawat natin sa Consolidated. Gawa po ng doon nga tayo maraming namatay na biik. Na ang duda ko po nun ay sour milk. Sa pag-aaral po ngayon, lumalabas po na baka PED. Ang dami po palang mga biik na namatay starting noong April. Hanggang ngayon po ay nagpapatuloy sa ibang farm. Hopefully po at thankfully rin dito sa 4A Animal Farm, hindi na po ganon ang ating mortality. Doon po sa 140 nating biik sa Dumalaga Pen, yung fourth breeding pen po, meron din naman tayong namatay doon. Mga naipit po, may mga hindi nakadede ng maigi. So sa 140 something po, may mga 10 tayong patay. So yan po ang ating update sa lagay ng ating mga alaga dito sa 4A Animal Farm. Matapos po ng halos magdabag ang ulan at kaninang umaga po ay pabugso-bugsong malalakas na ulan pa rin ang nangyari dito sa Pampanga. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.